very specific ang Supreme Court na ipinatawag ang isang Stella Kimbo. Harap ng Korte Suprema si Congresswoman Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng mga blankong items sa bicameral report ng 2025 National Budget. And ako maiintindihan ko bakit ngayon nangangatal at talagang umuusok ang puwet nitong si Stella Kimbo, Marlon. Dahil kung ganyan na, ganito palang kaaga ay nagpapakita na siya ng takot at ganito palang kaaga ay meron na siyang mga ganyang, alam mo yon, may mga ganyan na siyang arrangement na pwede bang ma-delay, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. I would like to believe internally there is already a struggle between Zaldico and Stella Kimbo. Ang Medyo kapal ng mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office, pinatawag daw yung mga taga-office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress na pinag-report o somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung Supreme Court, ang kautusan ng Court. Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument. Oral argument sa BICAM anomaly. Wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Medyo daring yun, Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Alam nila wala silang panalo, kaya una pa lang gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. Ano kaya, no? Biglang bago mag-April 1, nagsakit-sakitan ang isang Stella Kimbo para hindi lang maka-attend, no? Na oral argument. Kasama sa ano kaya? Ano lang to, kwentuhan lang to. Ano ang gusto mo makita? Neck brace or wheelchair? Di ba? Para lang hindi siya maka-attend dyan. And alam mo, Stella Kimbo, Stella Kimbo, kahit naman, although napaka-importante umatin ka dyan, wag lang yung pagpunta mo rin ng katakutan mo. Ang katakutan mo rin yung sasabihin ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Kongreso. Punta tayo sa topic na nakakagalit. Mismo. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit na galit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress na pinag-report o somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing ano tawag doon? May inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapabasura? Oo, pam. Anong outlet yan? Anong PNA, pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ano nila, ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, fatal procedural defects and for utter lack of merit. Hindi pa nga dinidinig, meron na kayong meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun
congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal ng kakaiba yun. mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office, hindi ko sinasabi doon na source, medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming ito to, no? Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil kasi ang worry, maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. yes. So, guys, this is that is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to. Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo, no? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakaano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang na ano ba Tagalog ng yung apog mo? Ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Tataw. Ballpen nga yung mikropono. Mikropono na ilaala ko And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General ngayon kay magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So hindi Marlon, ang isa pang argument actually is yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo, kaya una pa lang gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din yung terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Actually, yung sasabihin ko, di ba? Diba? Dapat ito ang ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Galing sa isang Kapampangan. Hindi cook, pero eater. Yun ang, foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited nang dumating yung oral argument.
Ayan, no? Yung, kayo, 2,260 na, tapos ang nagla-like, 655. Ba't ako kuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinagtulungan ako ng dalawang Kinikwento mo nga kanina Ang bad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya Hindi ko kanila nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga yung mga malapit po sa Baguio City, kasi marami na nagtatanong kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka ano naman din... Kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Yung diba? Pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audio cast naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. So, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. Dito tayo nakakita ng pag-asa na mayroon pa palang branch ng government ang matino. Kasi alam na natin yung executive bulok. Alam na natin yung legislative department bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, itong Supreme Court. Supreme Court, sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang Justice Amy Javier. No? So, diyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Pam, yung mga tanong niya, nakaka-touch, on point, direkta, at talagang nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang saktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also because she said that ito sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainit din na dinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct. Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman na nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ang health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable. Lahat tayo tinatamaan ng sakit. Higit lalo pang yung mga matatanda na. At karamihan sa mga justices natin, mga nagkakaedad. Siyempre, nagiging conscious na rin sila sa kalusugan nila. And alam nila, nararamdaman nila na sila, may kakayahan silang magbayad sa ospital. Pero may mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at mga kababayan sila na hanggang ngayon, uhaw na makakuha sa pamahalaang Marcos ng maayos na serbisyong medikal mula sa gobyerno. Bakit, diba? Alam mo Marlon, ngayon ko lang na-realize, bakit niya nasabing non-negotiable ang health? At pagdating sa health, lahat tayo pantay-pantay. Kailan nangyari yan? Nung pandemic, Marlon. Correct. Nung mayaman ka, kahit mayaman ka, kung puno ang ospital, hindi ka ma-accommodate, di ba? Kung ikaw ay ang daming mga prominenteng tao na namatay na lang sa tent. Diba? Oo. Ang ano rin dyan is, yung sakit na dumapo sa'yo, hindi naman niya kinilala kung ano ang estado mo. Walang pinipili. Kung class AB ka o class CD ka or E ka. Diba? Lahat ng dinapuan, nag-suffer, maaring yung iba minalas at alam mo yun, tinamaan talaga. Yep. So, this is the time na
The country cannot afford another pandemic such as the COVID-19, Marlon. Lalong-lalo na under this administration na walang ginawa kundi kumamkam at magnakaw. Pam, dapat nga may pandemic o wala, dapat prioridad ng gobyerno yung usaping programang pangkalusugan. Totoo. Diba? May pandemic, ang nangyayari, ang pina-prioritize nila, yung ayuda program na wala namang pandemic. Oo Kundi, nga. diba? Walang pandemic, yun ang pinamimigay nyo, yun ang priority nyo. Ang pinakamasakit, ang PhilHealth Fund ipinondo sa infrastructure na funded na over and over again, sabi ni Ray Anthony. Tama, di ba? Yeah. Je- Anyway. Sabi ni Jerry Cho Andrew, Miss Pam, nakita ko yung simpleng bumeso kay Miss Cathy B. Ako ba yun? Nabasa ko bigla. Vivian Gonzalez, Solid Duterte team tayo. Oo, actually, alam mo yun, Marlon, kasi very specific ang Supreme Court na ipinatawag ang isang Stella Kimbo. And ako maiintindihan ko bakit ngayon nangangatal at talagang umuusok ang puwet nitong si Stella Kimbo, Marlon. Dahil kung ganyan na, ganito palang kaaga ay nagpapakita na siya ng takot at ganito palang kaaga ay meron na siyang mga ganyang, alam mo yon, may mga ganyan na siyang arrangement na pwede bang ma-delay, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. I would like to believe internally there is already a struggle between Zaldico and Stella Kimbo. Naniniwala ka? Oo, niniwala ako. Pam, ano kaya, no? Biglang bago mag-April 1, nagsakit-sakitan ang isang Stella Kimbo para hindi lang maka-attend, no? Na oral argument. Kasama sa ano kaya? Ano lang to, ha? Kwentuhan lang to. Ano ang gusto mo makita? Neck brace or wheelchair? Di ba? Para lang hindi siya maka-attend dyan. And alam mo, Stella Dapat meron Kimbo, na tong ano. alam mo, Stella Kimbo, kahit naman, although napaka-importante umatin ka dyan, wag lang yung pagpunta mo rin ng katakutan mo. Ang katakutan mo rin yung sasabihin ng mga miyembro ng technical working group Yan! ng Kongreso. Malamang Ng dyan Senado. siya sumabit, Diba? Mark. Ngayon, nga naman, lahat kayo, ikaw may sakit, pati ba naman TWG member, may sakit din. Alam mo, Tingnan dapat natin, itong may diba? HDO to, Marlon. Yan. Meron Whole dapat departure order, dapat no? meron tong whole departure order. Uy, totoo ba yung narinig ko, ang isang saldi ko, nagpre-preparan lumabas ng bansa? Naku, sana wala nang balikan niya. Baka naman mamasyal lang, Pam, di ba? Mama, sa bagay naka-break sila.